Hello everyone! Ito na nga pala yung huling araw ng gala namin dito sa Espanya. Kaya samahan nyo kami! Sumakay na nga ulit kami ng bus ngayong araw. Papunta nga pala kami ngayon sa sentro ng Barcelona. At dapat sulitin na rin namin dahil huling araw na namin dito. Dahil bukas ay babalik na kami sa Alemanya. Malayo nga pala yung accommodation namin doon sa mga tourist spot. Kaya medyo maluwag ang kalsada dito at walang mga traffic. Ito nga pala yung Montjuic Fountain. Nag-vlog nga rin pala ako tungkol dito. Bumaba na nga pala kami ng bus ngayon. Pero kailangan pa namin maglakad papunta doon sa aming gagalaan. Ang gaganda nga ng mga buildings dito. Pati yung mga bahay nila magaganda rin, no? Kung iisipin mo nga, dito sa Europe, parang magkakahawig yung mga buildings nila. Tapos yung mga pattern ng bahay nila, halos magkakatulad. Ang ganda na na-preserve nila yung ganitong lugar. Sa paglalakad nga pala namin, ay nakita rin namin itong mga tao na parang nagrarally sila. Kahit saan lugar nga talaga ay may ganito, no? Habang naglalakad din pala kami, ay marami kaming nadaanan na shop at mga restaurant. Pati ito, sulit yung matanggal, sticky. Tumigil din kami dito sa may shop na may tinitinda na Japanese mochi. Hello. Hello, mochi. Itunuloy na nga namin yung paglalakad at narating na namin ang isa sa kilalang tourist spot dito sa Barcelona. Ito ay ang Casa Batlló. Itong Casa Batlló ay makikita dito sa sentro ng Barcelona. Dinesign nga pala ang building na ito ng isa sa pinakasikat na architect sa buong mundo na si Antoni Gaudí. Kaya nga pag sinabi mo Barcelona, siya talaga yung maiisip mo agad. Maaari ka palang bumili ng ticket dito sa loob ng building nila. Tapos may oras din ang pasok dito sa building. Pero mas maganda na online ka mag-book. Pipili ka nga pala ng ticket mo kung blue, silver, or gold. Libre nga pala ang bata dito hanggang 12 years old. Pasok mo nga pala ay i-scan lang nila yung ticket mo. Tapos bibigyan ka nila nitong audio. Pero wala siyang headset kaya parang lagi kang may kausap sa phone. Sa bawat kwarto ay may makikita kang mga number. Tapos ipe-press mo lang dun sa audio at papakinggan mo. Kasi paliwanag nga doon yung tungkol doon sa design na makikita mo doon sa mga pader, sa bubong, yung pinto, mga modernized design ni Antoni Gaudí. Bali yung building pala ay 3 floors tapos meron siyang rooftop. Meron ding tindahan sa loob ng mga souvenirs na may mga symbolic designs. Para con que sea una que se vende que fa de bol. Ano yun sila na? Ito na nga yung last. At ang ganda sa ano? Ayun. So, makikinig na naman. Mga 1 oras din pala kami doon sa Casa Batlló. After namin doon ay naglakad na nga kami at nadaanan namin itong Casa Mila. Si Antoni Gaudí rin pala ang nag-design ng building na ito. Isa din pala ito sa dineclare ng UNESCO na World Heritage Site. Kung iisipin mo nga naman ay noong 80s niya ito i-design pero yung style niya ay talagang mga modern. Malabo. Para makaano lang. Mga ilang minuto nga lang pala na paglalakad from Casa Mila ay mararating mo na ang Sagrada Familia. Ang simbahan na ito ay under construction pa rin ng mahabang panahon. Dinesign din pala ito ng kilalang si Antoni Gaudí. Namatay nga pala si Architect Gaudí noong 1926 at ilang dekada na nga naman ang nakakalipas. Itong Sagrada Familia nga pala ang isa sa pinakamalaking Catholic Church sa buong mundo. Kung makikita mo nga yung mga design niya ay sobrang ganda talaga. Sobrang hahanga ka talaga pag nakita mo yung mga pader niya dito sa labas. Lalo na pagpasok mo doon sa loob ng simbahan.
表情。Yung namimiss ano lang natin. Misinterpret. Seryoso na guys. Finally, after one hour tayo. Yun yung dalawang taon. So yun na nga, natapos na rin ang aming gala dito sa Sagrada Familia. Makikita mo rin yung magandang design paglabas mo dito sa Basilica. Tapos mayroon siyang dalawang tower sa gilid. Itong simbahan talaga ang dinadayo dito sa Barcelona. Bago pala kami bumalik sa accommodation ay dumaan kami sa mall dito. At tingnan nyo naman kahit yung mga mall nila ay ang ganda ng design. At syempre, nandito ka sa Espanya, hindi pwedeng hindi ka uminom na authentic red wine dito sa Spain na sangria. Bali red wine siya na malamig, tapos meron siyang chop na mga prutas. Matamis ang lasa niya pero hindi matapang yung alcohol niya. So yun lamang at dito na natatapos ang aming gala. Hanggang sa uulitin. Cheers!